Hi everyone, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating video for today ay para po sa ating mga SSS members na matagal na pong hiwalay sa kanilang asawa at gusto po nilang tanggalin sa kanilang beneficiary. Kung ano nga ba ang kailangan niyong gawin, guys. Ang dami-dami ko na pong nare-receive na comment, no? Problemado nila yung kanilang mga partner na may kanya-kanya ng pamilya or matagal na silang hiwalay. Dahil paano nga ba nila matatanggal yun sa kanilang beneficiary kay SSS? Ang maipapayo ko lang po dyan sa ating mga SSS members na may ganitong case, guys, bumisita po kayo mismo sa SSS at doon po kayo magtanong kung ano yung mga kailangan yung i-provide na documents. No, kasi interviewin din kayo yan, guys. Ilang taon na ba kayong hiwalay, di ba? So, sila ang magbibigay sa inyo, guys, ng list of documents, list of requirements na kailangan nyo pong i-provide sa kanila para tuluyan pong matanggal sa beneficiary nyo ang inyong mga partner na kung saan matagal na po kayong hiwalay. Tandaan nyo, guys, meron po tayong SSS Order of Beneficiary. So, Order of Beneficiary, so ibig sabihin, guys, yun po yung binabasihan ni SSS, yun yung sinusunod ni SSS pagdating na sa pag-claim ng benefits. So, di ba, ang sabi ko nga sa inyo, kung napanood niyo yung previous video ko, guys, ang Order of Beneficiary natin kay SSS number 1 ay ang primary beneficiary na kung saan ito yung ating mga spouse and below 21 years old na anak. So pagdating po ng claim, pagdating ng death claim, once na namatay ka member, pinakaunang titingnan ni SSS, guys, ang iyong primary beneficiary. So kapag nalaman nilang, ay, kasal pala to, may asawa to. So yung asawa at below 21 years old na anak, ang bibigyan ng tuunan ng SSS, guys, para yun yung may karapatan na mag-claim ng benefits mo with SSS. Kapag naman na-check nila walang primary, proceed sila sa secondary, kung saan ito yung parents mo. Okay? Pag wala na yung parents, guys, proceed sila ngayon sa iyong designated beneficiary. Ito yung makikita nila doon sa form, no? Kahit wala yung primary mo, walang secondary mo, basta nandun yung designated mo, dito na sila ngayon magpuproceed sa pagbibigay ng death claim na kiniklaim ng iyong designated beneficiary with SSS. Ngayon, kahit pa sabihin natin, guys, na nilagay mo dito yung pamangkin mo, hindi to uunahin ni SSS. Uunahin talaga nila ang primary. Okay? Titingnan mo lang nila kung hindi ka ba kasal, wala ka bang below 21 years old na anak, patay na ba yung mga magulang mo, bago sila mag-proceed sa iyong designated beneficiary. Kaya po, pinakamagandang gawin nyo, guys, doon sa mga asawa dyan na matagal na pong hiwalay, na gusto nyo pong tanggalin sa beneficiary nyo, visit kayo mismo sa SSS, guys. Sila yung tamang tao na makapagbigay po sa inyo ng list of documents, list of requirements, kung ano ang dapat nyong gawin para tuluyang matanggal sa beneficiary nyo ang inyong mga partner na kung saan matagal na kayong hiwalay. Dahil hindi po basta-basta sa SSS, guys, pag sabihin nyo doon, matagal na kami hiwalay ng asawa ko, may ibang pamilya na yun. Show your proof. Show your documents na ganun nga nangyari. Okay? So, hindi po nagbe-base sa verbal lang si SSS, kundi doon sa documents na isasubmit nyo sa kanila. At kapag binigyan kayo ng listahan, guys, please, i-keep nyo po yan. Okay, i-keep nyo yan at once na mag-submit na kayo ng documents na hiningi sa inyo ni SSS, make sure po meron kang copy na sinabit mo kay SSS na may receipt po ni SSS. Para kapag dumating po yung panahon na mag-claim po yung designated beneficiary mo, yung nilagay mo, guys, meron siyang mapakita. Ma'am, nakapag-provide na po yung mother ko o yung kapatid ko ng mga documents, katunayan na matagal na po silang hiwalay ng asawa niya, may receive po kayo dito. Okay? Lagi niyong tatandaan, guys, sa lahat talaga ng mga documents na sasabit nyo kay SSS, make sure po meron kayong sariling copy nyo na may receive, may tatak receive ni SSS. Alright? So SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.